Isang mainit na balita. Ayon mismo sa military sources, tuluyan ng aprobado ang napakalaking budget na 34 billion pesos, katumbas ng halos $600 million, para sa susunod na batch ng mga latest generation of frigates ng ating bansa. Pero tandaan mo, hindi pa kasama rito ang mga bala, missile, at iba pang high-tech na kagamitan na ikakarga sa mga barko. Katulad ng naunang Malvar class, dalawa ang inaasahang bagong frigates na darating sa batch na ito. Pero kung pagbabatayan ang nakaraang proyekto, malaking usad ang ginawa ng budget ngayon. Ayon sa Naval News, umabot sa 12.5 billion pesos kada isa ang gastos para sa dalawang BRP Miguel Malvar class guided missile frigates, na kung isasama ang buong weapons at sensor package, lalagpas ito sa 28 billion pesos. Kung eco-convert, aabot ito ng $240 hanggang $250 million kada barko. Kumpara sa mas naunang BRP Jose Rizal class na nasa $150 hanggang $160 million lang kada isa, kitang-kita ang pag-angat ng kalidad. Ano ang ibig sabihin nito? Malinaw ang mensahe, seryoso na ang Pilipinas sa pagtatayo ng isang modernong hukbong dagat. Hindi na pwedeng basta luma o pinagluma ang barko lang ang ipapaharap natin sa mga banta sa West Philippine Sea. Isang sales manager mula sa isang Korean shipbuilder ang nagbunyag, na malamang magiging kahawig ng Malvar class ang bagong frigate proposal, pero siguradong mas malaki, mas modern, at mas mabagsik. Kung titignan natin ang kabuoang budget na $600 million, posible tayong makakita ng middle hanggang heavyweight frigate, depende sa weapons package at role nito. Ibig sabihin, hindi na lang simpleng barko na tagabantay ng baybayin, kundi barko na kayang sumagupa sa pinakamodernong barko ng kalaban. Pero teka, hindi lang dito nagtatapos ang kwento. Kasunod ng Frigate Acquisition Program Phase 2, nakalinya na rin ang Corvette Acquisition Program Phase 2, na target ma-finalize sa susunod na taon. Samantalang ang Frigate Acquisition Phase 2, layong mapirmahan bago magtapos ang taon. Kung parehong maisa sa katuparan ito na ang magiging pinakamalaking modernization milestone ng Philippine Navy sa kasaysayan. Tingnan natin kung ano ang aasahan. Una, tiyak na mas advanced ang bagong frigate kaysa BRP Miguel Malvar class na siya ng pinakamoderno nating guided missile frigate ngayon. Kung ang Malvar class nga ay lamang na sa Lico class ng Malaysia at Gepard class ng Vietnam, paano pa kung mas powerful ang susunod? Pangalawa, mas malaki ang inaasahang sukat nito, may estimate na nasa 3,500 hanggang 4,500 tons ang tonnage capacity, habang ang haba ay nasa 120 hanggang 130 metro. Ibig sabihin, mas maraming kayang kargahin na armas, supplies, fuel, at high-tech equipment. Ang BRP Miguel Malvar ay nasa 118 meters lang, kaya kitang-kita ang malaking potential upgrade. Pangatlo, inaasahan ang mas advanced na radar at weapons system. Usap-usapan ang posibleng integrated mast o semi-AG system na gawa ng South Korean. Kung totoo ito, magkakaroon ito ng 4 na phase radar na magpapalawak ng kakayahan ng barko na ma-detect ang kalaban mula sa himpapawid at dagat. Mas mabilis ang reaction time, mas maayos ang command at control, at mas mataas ang survival rate sa aktwal na combat situation. Isipin mo, isang barkong kayang makadetect ng incoming threat mula 10 kilometro, 20, o higit pa, at agad mag-deploy ng countermeasure bago pa makalapit ang kalaban. Kung matutupad ito, hindi lang basta coastal defense ship ang role nito. Magiging bahagi ito ng mas malawak na maritime defense grid na kayang lumaban sa sinumang nais pumasok sa ating teritoryo. Pero habang nagpapalakpakan tayo sa balita ng mga paparating na barko, may isa pang malaking balakid na dapat tutukan, at ito ang kakulangan ng naval bases at port capacity. Habang dumarami ang mga bagong barko, lalong lumalaki ang pangangailangan na magkaroon ng sapat at modernong port infrastructure na kayang mag-refuel, mag-maintain, at mag-arma sa mga ito. Sa isang panayam, mismong si Defense Secretary Gilberto Teodoro ang nagsabi, na kung tuluyan ng matransfer sa Pilipinas ang Abukuma-class destroyer escort mula Japan, malalagay sa alanganin ang Navy dahil wala nang mapaglalagyan. Ang masaklap, kahit hindi pa dumarating ang Abukuma,
kulang na ang kapasidad ng ating mga naval base para sa mga bagong barko na paparating, dagdag mo pa ang mga aprobado na nabibilhin. Hindi biro ang pagbuo ng isang modernong naval base. Hindi ito tulad ng simpleng parking lot na pwedeng latagan lang ng aspalto. Kailangan ito ng malalim na pantalan, specialized na pasilidad para sa armas at supply, mga repair at maintenance hub, at mataas na antas ng seguridad. Lahat ito, milyon-milyong dolyar at taon ang itatagal bago matapos. Kung hindi ito matutugunan, baka mauwi lang sa pagiging white elephant ang mga bagong barko. Maganda lang sa balita at press release, pero kulang sa silbi dahil wala silang permanenteng homeport. Para lang tayong bumili ng mamahaling sports car pero walang garahe. Dito pumapasok ang mas malaking tanong, may sapat ba tayong political will at pondo para sabayan ang hardware ng tamang infrastructure? Dahil kung wala, walang saysay ang bilyon-bilyong ginastos kung sa huli, tatambay lang sa pier o magkakasiksikan ang mga barko na parang jeep sa terminal. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa, dahil unti-unti nang nakikita ng gobyerno at ng AFP ang kahalagahan ng sabay na pag-upgrade ng hardware at support system. Isang magandang halimbawa dito ang planong pagdagdag ng naval support facilities sa Subic, Puerto Princesa, at Zamboanga, mga estratehikong lokasyon na kayang magbantay sa mga pinakasensitibong bahagi ng ating teritoryo. Kung may papatupad ang plano, magkakaroon tayo ng 3 malalakas na naval clusters, isa sa Luzon para bantayan ang West Philippine Sea, isa sa Visayas para protektahan ang Central Maritime Routes, at isa sa Mindanao para kontrahin ang smuggling at piracy sa Timog. Pero syempre, lahat ito nangangailangan ng buong suporta, mula sa gobyerno hanggang sa ordinaryong Pilipino. Dahil ang modernisasyon ng Navy ay hindi lang laban ng sundalo o opisyal, kundi laban ito ng bawat Pilipino na gustong ipaglaban ang ating soberanya at kabuhayan. Habang binabantayan natin ang development ng bagong batch ng frigate at ang Abukuma class, dapat din nating bantayan kung paano papondohan at tatapusin ang kakulangan sa mga naval ports. Kung hindi, baka magbalik lang tayo sa dating cycle, malalakas na barko, kulang sa garahe, bagsak ang operasyon. Kaya sa bawat pirma ng kontrata, bawat welding ng barko, bawat pagbuhos ng semento sa bagong pier, dapat alam nating lahat na isa itong hakbang palayo sa panggigipit at banta ng mga dayuhan sa ating karagatan. Sa huli, iisa ang ating layunin, ang palakasin ang depensa ng Pilipinas sa gitna ng dumaraming banta at tensyon sa rehiyon. Sa mga isyu ng illegal fishing, smuggling, at militarisasyon ng mga pinag-aagawang isla, hindi na pwedeng ipagpaliban ang pagbuo ng isang credible navy na handang lumaban kung kinakailangan. Kaya Pilipino, huwag tayong palaging maghintay lang sa balita. Maging bahagi tayo ng pagbabantay, ng diskurso, at ng suporta. Ipagmalaki natin na isa tayo sa bumubuo ng pundasyon para sa isang makapangyarihan at maaasahang hukbong dagat. Mabuhay ang Philippine Navy! Mabuhay ang sandatahang lakas! Mabuhay ang Pilipinas!